Susundin ko yung anak ko eh. Ha? Susundin ko yung anak ko. Ano kasi sa Baguio? Nag-ano sila tawag niya? Camping? Hindi camping, meeting ng meeting ng seminar. Seminar yung mga kasama yung... Sa Baguio po susunduin? Hindi, dito sa ano. Yung sa DOJ, bali nakasakay sila ng ano. Ayun guys, so April 30 na at yung bahay ayos na, lalagyan na lang ng bintana sa taas. Tapos yung kahoy, may pinapahid sila doon para hindi anayin. Yun na siya. So wala pa siyang pintura, baka bukas pa. At ngayon, inuunti-unti na namin yung pag-i-empake. And yung ibang nandito, nadala na. At yung laman nitong nandito sa kama ko, wala na din. Ever mauna ng makulayan ng pintura yung kwarto ko, lalagay ko na tong Hello Kitty. Naiinis ako kapag yung mga collection ko, hinihingi. Tapos meron naman na akong binigay sa kanila ng kusa, yung mga gusto kong ibigay. Yung alam niyo yun, yung mas marami na yung naibigay mo para nga hindi pag-initan yung collection ko, diba? Kaso hindi sila makontento dun sa mga binibigay ko. Kumbaga, pag sinabing hingi talaga. Yung non-stop yung paghingi. Tapos ito, yung mga nakasabit dyan. Aayusin ko na. Tapos ito, dito ko ilalagay yung bag ko. So yun. Tapos ito, yan, dito ko ilalagay yung damit. Yung mga pwede kong ilagay dito. Hindi ko pa alam yung mangyayari mamaya dahil nga nagkabaranggayan na. Dahil yung kapitbahay namin masyadong mayabang, pinaikialaman kami sa paglilipat namin. Yun yung kinukwento ko sa inyo noon pa. So, i-clear ko lang, alam niyo yun, yung mga taong kinaasaran mo dahil yung daddy ko, nakikita ko lang na gusto lang nilang makasama dahil nga manghuhut-hut ng pera, yung tawag doon, manghuhut-hut ng pera, magpapalibre, yung ganyan. Alam nyo guys, kahit na gano'n yung ugali nila, nung time na nagwawala yung kalbo doon, yung sinabi niya, ikakandado daw yung gate, samantalang kami, wala kaming kasusi-susi, sila lang ang meron. So, biglang dumating yung kapitbahay namin sa tapat, tapos yung kaibigan ng daddy ko, yun nga, yung kinakwento ko sa inyo, na pati gamot ng daddy ko hinihingi. Bigla siyang pumunta dun. Kasi alam niya anytime pwedeng may gawin sa amin yun. Tapos hindi ako makapagsalita ng malakas kasi yun, ayokong nadinig ako ni na daddy, and yung syempre sa bandang likod ko, kapitbahay nga namin sila, merong tao dun sa likod, so madidinig yung usapan dun sa taas kasi talagang as in dinikit nila dun sa bahay namin yung terrace nila. So yun, ilan yung dumating sa amin, 4, tsaka yung si Kuya ulit, yun yung kaibigan talaga ni daddy na alam mo na hindi siya peperahan, hindi siya gagamitin kasi nung araw na papagawa yung bahay tapos kakapusin kami, sabi niya siya na lang daw sasagot dun sa pambayad ng mga trabahador. Tapos kung maluwag-luwag na daw kami, tsaka na lang namin siya babayaran, total nakalista naman. Tapos sabi ni daddy, ayaw niya magkaroon ng utang na loob. Kung maaari, sa amin manggaling lahat ng pambayad. Siya lang yung tao na nagpresenta na walang kapalit kasi alam niya. Kaya siya nakapunta ng Japan dahil sa daddy ko. Sa amin siya nangungutang, pamasahe. Kaya yun, pag parang yung naitulong ng daddy ko, binabalik niya lang. Siya yung tao na yung hindi ka abusuhin. Siya lang talaga yun, as in. Kaya sabi ko, pag naayos yung bahay, si kuya lang yung papapasukin doon. Yung mga tao na ginagamit yung daddy ko, ayoko silang papasukin doon. Kaso ang nangyari, pumasok sila doon sa bahay, isa-isa sila, kumbaga palitan.
Yung pala, alam mo yun, kunyari kakwentuhan ka lang. Pero nakaabang sila sa pwedeng mangyari sa amin kasi alam nila na pwede kami pagtulungan ng mga taong nandun sa taas. Mapabata, babae, matanda, panay yung tingin doon sa loob ng bahay namin. Kumbaga parang nakaabang sila. So, paano mangyayari doon pag natapos yung bahay namin? Ano gagawin nilang panggugulo sa amin? Yun yung pinakapangit na nangyari doon. So, yun. Hindi ko alam ang nangyayari. Tapos yung kwarto ko pala, hindi siya ganun kaluwag. Masikip lang din. Pero, okay na yun. Kasi paghihiwalayin na nga kami ng kapatid ko. Tapos, merong mga cabinet na matatanggal. Isa na to. Kaya tatanggalin ko na yun si Sanchay. Baka maisama siya sa tapon. Tapos yung mga damit ko, nagkabawasan na. And pwede pa siyang mabawasan kasi hindi ko pa naman nakikita lahat ng mga damit na hindi nakasya sa akin. Tapos, yan. Ito na lang din siguro gagawin kong table. Yung mga yan. So, yun. Yun lang yung ganap doon. So, if ever na maayos ko yung kwarto ko, ipapakita ko yun sa inyo yung magiging ayos niya. So, yun. Pero expect nyo na masikip siya. Pero okay na siya. Tapos yung mga books namin may paglalagyan na. So, kailangan lang talaga i-organize maigi. So, yun guys, balik ako sa inyo mamaya. Update ko kayo kung anong mangyayari. And sorry din, hindi na ako nakakapag-good night dahil sa dami ng mga nangyayari sa amin. Hindi ko talaga masabing good night. So, yun, mamaya na lang. Update ko kayo. And guys, so, habang nag-e-empake, ayan, naka-empake na. Habang nag-e-empake, nanonood ako ng mga vlog. Then, kay Saved by Grace, nakita ulit sila. So, yun. Tapos yung sa iba, hindi na ako nakapag-comment. Pero, napanood ko na yun sa inyong lahat. Lahat kayo na nagkita-kita. So, yun. Ang naaalala ko lang talaga bago ako makatulog. Kay Saved by Grace ako nakapag-comment. So, yun. Tapos si ate, sa In All About the Bass, yata yun, Bast. Ang tawag ko kasi sa kanya, Mami in UAE. Dahil nasanay ako sa kanya, na yun yung tawag ko. Si Baby Riley. Super ganda. Sobrang ganda ng bata na yun. So, yun. Nag-update lang ako kasi magpapatugtog na ako. And yan. Hinanda ko na din to, oh. Yan. Yung mga bag. I can't